Mga kabayan, matapos ang ipinakitang pagkakaisa ng Iglesia ni Cristo o INC sa isang malawakang rally sa iba't ibang bahagi ng bansa, unti-unti nang nagbago ang ihip ng hangin o nagsipag-atrasa na ang mga kongresista sa usapin patungkol sa impeachment complaint laban dito kay BP Sara Duterte. Kung matatandaan, isa si Congressman Bienvenido Abante ang porsigido para imbestigahan ang mag-amang Duterte sa mga di umano ay katiwalian ng mga ito sa kanilang panunungkulan hanggang sa nauwi sa usaping impeachment. Pero kahapon ay tila biglang nagbago ang tono ng congressman. Ayon kay Abante, kung sakaling may lumapit sa kanya na mga kongresista na nagsusulong ng impeachment laban kay BP Sara, sinabi niya na hindi na niya ito susuportahan dahil malabo na raw itong umusad pa. At this point in time, palagay ko, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment now. Because it's too short a time. And I think that we're not prepared for it. We can investigate more, we could be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment. Ayon pa sa isang kongresista na si Janet Garin, kung uumpisahan ngayon ang pagdinig sa mga nag-endorso ng reklamo, hindi rin ito magiging mabisa dahil sa malapit nang matapos ang 19th Congress at aabutin pa ito sa 20th Congress, bagay na magiging complicated na ang issue dahil sa pagpapalit ng chairmanship ng Kamara. Isa pa niya sa mga dahilan ay sa papalapit na eleksyon kung saan ay kailangan ng mga kongresista at mga senador ng suporta ng taong bayan. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami eh. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, andun na yung tanong, nakakayanin ba with the time constraint? Ganito rin ang paniniwala ng ilang mga kongresman na nagsagawa ng pagdinig sa Quadcom laban kina FPRRD at BP Sara Duterte. Pero sa kabila nito, nagmamatigas pa rin at hindi raw mawawala ng pag-asa itong si Congressman Franz Castro na isa sa mga nag-endorso ng complaint sa Kamara laban kay BP Sara. Ayon kay Castro, buo pa rin daw ang suporta ng majority para isulong ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No? Siguro sa timing lang at go signal ng kanilang ng majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigab siguro kasi sa 20th Congress. Kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment, baka magbago na rin. Samantala, nagbigay naman ng sentimiento ang isang Banateros vlogger na si Coach Oli, kung saan ay ibinunyag niya ang totoong plano ni Congressman Abante at kung bakit biglang dumistansya sa impeachment laban kay BP Sara. Ayon kay Oli, nagpapabango lang si Abante dahil kakandidato siya sa Maynila. Pero after ng eleksyon, naniniwala siya na muling aatakihin nitong si Abante at ng iba pa mga congressman itong si BP Sara at ang dating Pangulong Duterte. At itong katulad ni Abante, ang karamihan na sentimiento ng mga congressman, mga re-electionist tatakbo, wag na nating gawin ngayon. After the election, alam nyo kung bakit? Nakita nila yung power ng iglesia, especially sa local. Kasi pagdating sa local, malakas po ang iglesia ni Cristo. Kaya kita mo ang katulad ni Abante na sobrang yabang sa Duterte, gustong ipagpaliban. Kasi tatamaan siya. Para sa akin, huli na, ikampanya nyo, wag nyong iboboto itong mama na ito. Kasi binakbakan nito si PRRD. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Ito, pag-usapan muna natin yung mga bumabanat sa mga Duterte. Ngayon, takot, ayaw na, hindi na pabor sa impeachment.
Pag-usapan muna natin yan. Bago natin pag-usapan mamaya yung awayan, meron po kasi akong nadinig from a reliable person. At ang sinabi niya, legit, nag-aaway na si Sandro Marcos at si Martin Rivera. Ay! Si Tambaluslos. Ay, si Speaker Martin. Okay? Sige, diretso po tayo. We don't have to be in a hurry. Okay? We can investigate more to be able to be more sure. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment rather than today. Ayun. Ito sabi nito, ha? Naniniguro siya. Okay? Kasi yung ngayon, yung 19th Congress. Okay? Sabi niya, hindi tayo sure sa impeachment ngayon. Posible sa 20th Congress. Ibig sabihin, after the election, magpapalit ang Congress, magiging 20th Congress. Okay? Kaya lang, ang sabi ng iba, na mga nagtutulak ng impeachment, itong mga makakaliwa, itong mga NPA, itong mga dilaw, at kung sino-sino pa na mga adik, yan lang naman ang galit sa mga Duterte, mga adik at mga rebelde. Siyempre, yung mga dilaw. No? Ngayon na natin gawin. At sila ang atat dito, hindi pula. Sila ang atat dito. Ngayon na natin gawing 19th Congress, aabot pa yan. Kasi baka mamaya, iba na ang liderato sa 20th Congress. So sa mata ng dilaw, sa mata na itong mga NPA, malakas talaga ang kampo ng Duterte. Posible magkaroon ng numero ang mga Duterte kasi after the election. Kaya it's very, very important for us to campaign. I-campaign nyo na wag iboto etong mga naninira sa mga Duterte. Etong mga pabor at binibigyan ng ang mga NPA, ang mga komunista ay binibigyan ng leeway. Binibigyan ng pagkakataon makabalik. Kasi alam nila, babanatan sila ng Duterte at alam nila, malakas ang mga Duterte, posibleng makakuha tayo ng numero. Yan po ang challenge sa atin, especially sa Congress at sa Senate. Sa mga congressman at senador na iboboto ninyo, you make sure may paninindigan. Hindi yung ang inaasikaso ay paninira sa Duterte katulad ng mamang ito. Okay? Ramdam nila yon. Ito naman si Abante, ang para sa kanya, since tatakbo siya, okay? Magiging rin siya, re-electionist. So tatakbo ito si Abante. At itong katulad ni Abante, ang karamihan na sentimiento ng mga congressman, mga re-electionist tatakbo, wag na nating gawin ngayon. After the election, alam nyo kung bakit? Nakita nila yung power ng iglesia, especially sa local. Kasi pagdating sa local, malakas po ang iglesia ni Kristo. Lalo na, halimbawa, kunwari siya, Maynila. Ang lakas sa Maynila ng iglesia ni Kristo. So kung ikaw ay tatakbo, dehado ka. Kaya ngayon ang mga kongresista dumidistansya. Kaya samantalahin natin, this is a very special stage of our life na napakaganda for us. Election time. Dito lang tayo tinitingnan ng mga politiko. After the election, basura na ang tingin nila sa atin. Kaya indeed, this is a special stage, special chapter of our life. Election time. Kaya kita mo ang katulad ni Abante na sobrang yabang sa Duterte, gustong ipagpaliban. Kasi tatamaan siya. Para sa akin, huli na, ikampanya nyo, wag nyong iboboto itong mama na ito. Kasi binakbakan nito si PRRD. Okay? At hindi lang siya, ganyan din ang sentimiento ng marami.
na kongresista. Kaya walang pumirma. Kasi pwede namang pabilisin eh. Hindi, pwede nang i-shortcut to, yung impeachment. Ang kailangan nila, 1/3 of the votes lang ng Kamara, ng Congress. Ang congressman ay 307 po. So ang 1/3 nun is 103 lang. Kokonti pipirma, maisasampa ng impeachment, pupunta na sa Senado, pag-iimbestigahan na, matulin po yun. Pwede nilang pabilisin. Ang problema, walang gustong pumirma. In the 20th Congress, we can be more sure of the impeachment No. rather than today. Wala pang lumalapit kay Kayo, di kayong apat. Lalo ka na, Peduano, lagi kang galit. Pinakulong mo pa. Pangalan si General Wilkins. Pinagsisigawan mo, pinag-iinsulto mo, General. Ba't kayong apat? Di kayo pumirma. Tandaan nyo ito mga ito. Barbers, Suarez, Atras Abante, Paduano. Yan. Yan ang talagang gumigipit kay BP Sara. Ngayon, nag-iiba kayo ng tono. Manila 6th District Representative Benny Abante. Isa pa yan, si Dan Fernandez. Iba tono nyo ngayon. Sampahan nyo na yung impeachment. Kontrahin nyo Iglesia ni Cristo. Upang hingi ng kanyang endorsement sa isang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kung meron mang magtatangka, hindi niya ito susuportahan dahil naniniwala siyang hindi na ito kayang asikasuhin ng 19th Congress. At this point in time, palagay ko, Tina, hindi na eh. I made up my mind that I'm not going to be a party of the impeachment. Palusot. Inamin niya na mismo. Hindi siya magiging part ng impeachment. Di ba? Alam niyo, tono nito, tono na ng Quadcom. Ganyan na karamihan. Malamang ang mga congressman na bumabanat kay BP Sara, ganyan na tono. Anong sisisihin? Hindi na, kulang na sa oras. Of course! Alam ka namang sabihin nyo, kasi mag-i-eleksyon, walang boboto sa amin. Kasi mahirap kalaban ng Duterte. Matatalo kami. Kasi madami ang Iglesia ni Cristo. Nakita namin. Umatras ang yagbols namin. Kasi duwag kami. Puro lang kami salita. Alam nga namang aminin nyo yun. Siyempre sasabihin nila kulang sa oras. Para to save their face. Ganito rin umano ang pananaw ng iilang kasamahan niya sa Kamara na nakausap niya kaugnay ng Sabi sa'yo, ganyan na rin sila lahat eh. Kanya-kanya na silang palusot. issue. Paniniwala ng kongresista, mas mainam kung pag-iibayuhin na lamang ang investigasyon sa paggastos ng confidential funds ni VP Duterte sa pamamagitan ng Department of Justice at ihain ang impeachment complaints sa 20th Congress. Gate pa nito, sakaling makakuha ng 103 endorsers o 1/3 sa mga miyembro ng Kamara ang isang impeachment complaint laban kay VP Duterte, hindi pa rin nakatitiyak kung uusad ito sa Senado, lalo na't papalapit na ang 2025 midterm elections. Bagaman dismayado sa posisyon ni Congressman Abante, hindi naman nawawala ng pag-asa. Isa ka pa, buisit! Dito mo na pag-usapan natin. Kaya, ang plano nila sa 20th Congress, which I don't believe kaya din nila, no? Pero for discussion purposes, pagpalagay natin after the election. Kasi sa tingin ko, after the election, lalakas po ang Duterte. Bakit? Naliwanagan na sila na this administration is budol. Nagising na po. Pansinin nyo, kami po kasi hindi na budol eh. Talagang naniwala kami kay Tatay Digong na may adik. So hindi namin sinuportahan yan hindi po kami bumalimbing. Talagang ayaw namin dito sa administrasyon ni Marcos. Ayaw namin kay Marcos. Pero maraming mapapansin nyo ngayon, nasa panig na natin, kasamahan na natin, galing yan sa budol. Nabudol sila ni Marcos. Ngayon gising na. Kaya, boboto na yan ng tama. Natuto na yan sa budol, hindi mo na makukuha yan sa salita-salita.
I hope marami na talagang natuto. Sa mga nanonood sa akin, karamihan dyan, nabudol. Hindi naman nawawala ng pag-asa si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Kapal ng mukha nito. Tumatakbo pa tong senador. Ay, nako. Isipin mo nga ito, convicted child abuser. Tumatakbo pang senador. Alam nyo na siguro ang gagawin nyo dito kay Castro. Franz Castro, isa sa mga nag-endorso ng ikalawang impeachment complaint. Yan sila, Raul Manuel, yung makabayan black na yan. Huwag nyo nang iboboto yan. Kampon ng dilaw yan eh. Kampon ng mga ano yan. Ay, mahirap. Laban kay VP Duterte. Well, karamihan naman na nakakausap ko sa majority ay go pa rin sila. No, siguro sa timing lang at go signal. Okay. Karamihan daw na nakausap niya sa majority, go pa rin sila. Asan na nga? Niloloko ka ng mga kasamahan mo, iniiwan ka sa ere. Ang tagal nilang binild up yung paninira kay BP Sara, may pagdinig-dinig pa sila kay PRRD, may pagdinig-dinig pa sila kay BP Sara. Wala din naman. Pagdating sa impeachment, iniiwan ka sa ere, nga. Ginawa kang tanga ng mga kasamahan mo. O ngayon, sinasabihan ka pala, ginagawa ka pala lalong tanga. Ano sinasabi ng mga kasamahan mo dyan sa majority daw? Go pa rin sila. Madaling magsalita, oo, go ako. Ang tanong, committed ba sa'yo sila? Di kung committed yan, nakapirma yan. Di ba? Niloloko ka niyan lantaran. Ikaw naman, nagtatanga-tanga, nagpapaloko. Huwag ka maniniwala, mga politiko yan. Para ka namang hindi politiko, napaka-gullible mo. Sabi, go sila. Oh. Nung kanilang nung majority, yung leadership ng majority. Hindi rin tayo nakakasigaw siguro kasi sa 20th Congress kung ang magiging decision pa rin ay for impeachment. Yan yung sinasabi natin, di ba? Yan ang takot nito mga ito, kaya minamadali. At sila ang tatamaan, yung mga dating tulad ni Dilima na dating nakakulong at ito may mga kaso. Katulad nitong si Castro. Magbago na rin. Kasi alam naman natin may 1-year ban. Pag sinimulan ba ngayon, magiging kadugtong nung pag-assume ng bagong kongreso after the elections? Yan yung katanungan ng marami. Because it will be a different composition. We will have different chairmen. Ito yung mga bagay na tinatanong. Kasi kung kadugtong siya, pwede. Pero kung hindi siya kadugtong, ang doon na yung tanong, nakakayanin ba with the... Sa akin, kay kadugtong o kay hindi kadugtong, hindi kayo magtatagumpay. Ito, honest opinion ko. Whether the 19th Congress or the 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay. Alam nyo kung bakit? Una, malinis si BP Sara. Pangalawa, madumi yung mga nagsasampa ng impeachment kay BP Sara, madumi. Pangatlo, ang lakas ng supporters ng mga Duterte. So again, whether 19th or 20th Congress, hindi kayo magtatagumpay, whether karugtong or hindi kadugtong. Kaya nga gusto ko isampan nyo ng impeachment eh. Gusto ko kayong pagtawanan. time constraint. Gagawa naman ng mga pagkilos sina Congresswoman Castro upang makumbinsi ang mga kasamahan sa Kongresong aktuhan ang impeachment complaint. Nako, kukumbis, gagawa daw sila. Sa tingin mo, gagalaw yan sa'yo, Castro? Oo, kakampi mo yan sa hearing. Meron ka ba nito? Meron ka niyan? Gagalaw yan in favor of you? Hello. Good luck. Kung gagawa ka na hakbang para kausapin sila at pirmahan, ay sige, good luck. Tingnan nyo, hanggang ngayon walang pumipirma. Sa June 2025, nakatakda ang adjournment ng sesyon ng 19th Congress. Rosalie Cruz. Ito po, pag-usapan natin, awayang Zandro at Martin. Next topic po tayo. Okay, ito pag-usapan natin. Naalala nyo na nung nakaraan ay nag-speech ito si Sandro at sinabi niya bakante yung posisyon. Dinideclare niyang vacant yung posisyon ni Zaldico.
Okay, at anong sabi ko doon? Drama yan. Drama. Style ni Amy yan eh.